Sa Bundok Peninsula, matatagpuan ang bayan ng Buena Vista sa lalawigan ng Quezon, isang paraiso ng likas na yaman. Dito makikita ang masaganang kabundukan, malawak na karagatan at yamang dagat na nagbibigay kabuhayan sa mga mamamayan. Hindi lang ginto at lamang dagat ang ipinagmamalaki ng bayan, kundi pati ang magagandang beach resorts na unti-unti nang nadidiscover ng mga turista. Subalit sa likod ng kagandahang ito, isang kontrobersya ang yumanig sa bayan. Isang barangay kagawad ang nagpahayag ng pangamba ukol sa umano'y pagpapaputol ng mga bakawan sa barangay Sabang Piris. Ang pinagtatanggol ko lang po ay ang kalikasan ng aming barangay, sapagkat yung pong ginawa niyang mali na pamumutol po ng mga bakawan ay isa pong banta sa aming barangay na kapag dumating po ang mga panahon na mga kalamidad, ito po ay makakaapekto sa amin. Isyong nauwi sa mas matinding sigalot. Nagkaroon ng isang peace rally sa bayan kung saan tahasang tinawag na fake news ang inilabas na impormasyon ni Barangay Kagawad Maricar Fernando tungkol sa umano'y pagkasira ng mga bakawan. Ano ang iso? Naninira tayo ng bakawan. Ni isang puno, ni isa nga. Wala tayong pinutol. Alam ninyo yun, lalo't higit ng mga taga-barangay Sabang. Sa harap ng publiko, kinondena ni Mayor Rosilla ang bintang sa kanya na siya ang nagpaputol ng bakawan. Ayon sa kanya, pawang kasinungalingan ang paratang sa kanya at ginamit lamang si Kagawad Maricar. Ginamit si Kagawad Maricar. Ang bakod niya, bakawan. Hindi ba't malinaw na isang kasinungalingan? Ang bakod ko daw po ay mangrove. Maliit pa lang po ako, mangrove na po ang lahat ng bako doon. Hindi lang naman po ako. Lahat naman po ng tao doon mangrove. Pero lahat ng bako dito puro bakawan. Opo, sa pool po kami, ma'am. Nung kami mabuhay pa, yan na po talaga ang naging bakod namin. Dulot ng matinding pagkapahiya sa pagkabanggit sa kanyang pangalan, lumapit si Kagawad Maricar sa Apat Dapat Productions upang ipagtanggol ang kanyang panig at patunayan ang kanyang mga pahayag. Ako po bilang isang kagawad ng Barangay Sabang Perez, Buena Vista, Quezon, ay lumapit sa Apat Dapat Production. Kung sinasabi po ni Mayor sa rally niya noong January 20 na ako daw po ay si Maricar Bulaanin. Dahil dito, isang independent investigation ang isinagawa ng Apat Dapat upang siyasatin ang reklamo ni Kagawad Maricar. Sa aming pagbisita sa lugar, hindi lang basta sira o naputol na bakawan ang tumambad sa amin, kundi dalawang malalaking hukay na hugis puso na tila palaisdaan sa gitna ng mga puno ng bakawan. Ayon sa ilang residente na aming nakausap na mas minabuting hindi ipakita ang kanilang mga mukha para sa kanilang kaligtasan, totoong may naganap na paghukay sa naturang lugar. Tapos sabi ng DNR, kahit natulong ng kahoy, bakawan natin po ang tawag. Eh, po naputol namin nung kami gumawa po. May yung nag-utos po ng pagawa po. Kasi meron sila po. At si Kapitan po ang nagkuha sa amin na magtrabaho dito. Eh, hindi nga po namin alam yung pangyari na gano'n po eh. Kasi may pamilya po ako eh. Kami na nagtrabaho po doon. Inisip po namin, hindi namin yung ginagawa namin eh mali na po pa yung ginagawa namin na pinatrabaho doon. Na ang po akala po namin nagtrabaho doon ay meron pong permit yung project ng munisipyo. Eh, wala naman po. Kaya pinatigil po sa amin yun. Na nagdili-dili pa ako sa namin. Sa ano yun. Eh, kaya po kami hindi namin alam kung bawal na pa ako yung putol ng kahoy na yun. Ay, hindi nga po namin pwedeng hindi putulin yan kasi gagawin nga po. Nag-picture po sila doon yung coordinator po ng Mayor Rosilla po, Junior. Yung nagpasahod sa amin na pinituran. Tapos nilagyan pa ng ng blackboard.
Ang sagot naman ni Mayor ay matagal na daw ang mga butas na iyon at hindi daw naman siya nagpapaputol ng bakawan. Bagkos ay nagpapatanim pa nga siya ng mga bakawan at may mga dumadayo na mga organisasyon at mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan para magtanim ng bakawan. Meron pa nga po kami itong programa na makikita nyo dyan sa mga picture. Yun po yung Adapt a Mangrove and Grow. Pag kayo po ay pumunta doon, bibigyan na, tapos kayo ay environment lover, bibigyan namin kayo ng certain portion para magtanim ka ng mangrove. Kaya yung picture na binigay ko sa inyo, meron yung mga taga-FEU. Ay, ang dami nating programa pagdating po sa reforestation, hindi lang po sa upland, maging dito po sa coastal. Wala lang po talaga po silang may tanim na nabuhay. Yung mga naitanim po nila ay talaga po namatay. Dahil yung mga tanim po natin malalaking bakawan doon ay yun po ay matagal na. Bata pa po ako ay mga nagtubo na yun. Pero po yung mga patanim po ni Rosilla na bakawan ay hindi po nabuhay yun. Subalit ano ang ibig sabihin ng mga aktwal na kuha ng apat dapat sa bahaging ito ng Barangay Sabang Peris? Bakit sa kabila ng kontrobersya ay hindi pa rin ito ibinabalik sa dati upang muling mataniman ng bakawan? Ang malaking katanungan, dumaan nga ba sa tamang proseso ang proyektong ito? May kaukulang permit nga ba mula sa BIFAR at DENR? Hindi po namin alam, unang-una, hindi po siya nagsangguni sa aming barangay para magpaalam na sila may project ng LGU doon sa lugar na yun. Pangalawa, hindi po siya nag-public hearing at hindi po siya nagawa ng resolution para sa sangguni ang bayan. At ang pinaka-importante po, hindi po siya nagpaalam sa DNR para sa Tapos nilagyan pa ng ng blackboard. Wala naman po parang permit yun. Pati po kami mga mamaya na nagtrabaho, nadamay pa. Medyo naiinis na tayo doon kay Kagawad Maricar, kasi po yung bang paulit-ulit na issue na walang katotohanan, pampiloso po wala nga naman pinutol ko, tapos binakod ko sa iyo. Kinamit sa pabakod. Kinamigay. Yung pong hinukay doon, dati na po yung may hukay. Naglagay lang sila ng pilapil kasi ang gusto ng tao, kasi meron po kasi akong gusto mangyari na proposal ko pa lang naman. Although, meron na po kaming sa Sangguniang Bayan, meron po kasi kaming resolution na nagawa noon. Pinapag-comply lang ng abang requirements sa DN. Isa po ako sa kasama doon sa hugis puso na yun na nagukay po. Wala nga po siyang sinabing siya nagputol, pero siya po nag-utos. Nagkakalam ko po, Mayo 24 yun. 2024 po yan. Na sila mismo ay pumunta doon sa bakawan na sinasabing pinagpuputol natin. Isipin ninyo, iba-ibang mga pictures ang dinala doon, malinaw na kasinungalingan. Ako daw po ay palalayasin sa barangay, perwisyo daw po ako sa barangay dahil nabibila daw po sa kayahan yung aming barangay. Bakit? Nagtataka lang po ako, bakit kung kailan ako po yung nagmamalasakit sa kalikasan at nagtatanggol ng aming barangay. Hindi ako sisinungaling na walang pinutol, na si Kagawad Maricar ay sinungaling. Meron naman po talaga. Dahil isa ako doon sa napagtrabaho. Ang sa akin lang po, dapat na po, hindi na yun. Ang inaano ko lang po, ipaglalaban ko lang po talaga yung sa pagpuputol ng bakawan na sabi wala. Meron po talaga. Kaya hindi na po talaga yung gagawin na pag ganong kortin puso, kung hindi masasagasaan yung mga bakawan. At ang dami po doon mga nahingi nating project. Ako hindi po ako sumututol sa mga project. Gusto ko nga po yun Pero may mali po sa kanilang pagpa-project. Katulad niyan, nung ako pinagreklamo, binabaan ng mayor ng project doon. Katulad yung mga pailaw na yan. Siguro kung hindi ako nagreklamo, wala po yung mga project na yun ngayon. Sa aming pagtungo sa opisina ng DNR sa Katanawan, Quezon, tila wala silang malinaw na sagot ukol sa proyektong ito.
ito. Itinuturo nila na ang BIFAR daw ang dapat tanungin dito. Pumunta kami sa tanggapan ng BIFAR sa lungsod ng Lucena upang humanap ng kasagutan, subalit ganito rin ang naging sagot ng BIFAR na itinuturo naman nila ay ang DENR ang dapat tanungin dito. Dahil sa pagtuturuan, bumalik kami sa DENR Katanawan upang humingi ng kopya ng permit kung meron nga. Ngunit ilang linggo na ang lumipas, subalit wala pa rin na ipakitang dokumento ang DENR kung nabigyan nga ba nila ng permit ang nasabing paghuhukay. Ayon kay Kagawad Maricar, nagsampa na din siya ng kaso laban kay Mayor Rosilla sa tanggapan ng Ombudsman. Nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa kaso laban sa alkalde at humihingi ito ng sapat na panahon upang sagutin ang mga aligasyon. Dahil sa tila pag-iwas ng DENR Katanawan at BIFAR Lucena sa aming mga katanungan, minabuti ng Apat Dapat Production na direktang magtungo sa DENR Regional Office 4A upang ipanawagan ang agarang aksyon sa isyong ito. Makalipas ang 3 oras, agad na umaksyon ang DENR Region 4A at nag-schedule ng ocular inspection upang personal na imbestigahan ang sinasabing pinsala sa bakawan. Kasama ang aming grupo, nagtungo ang mga tauhan ng DENR Katanawan sa Barangay Sabang Peris. Maging si Mayor Rosilla ay dumating din doon upang ipaliwanag ang kanyang panig. Samantala, isang bagong reklamo ang lumutang. Isang kapitan mula sa Barangay Mabutag ang lumapit sa Apat Dapat Productions upang bigyan din ng pansin ang nangyayaring paghukay sa gitna ng dagat, kung saan marami ang corals na namatay. May mga haligi na itinayo sa gitna ng dagat at ayon pa sa kanya ay ginamitan ng backhoe ang paghuhukay dito. Kung kaya siya ay nagsampa ng criminal at administrative case sa Ombudsman laban sa alkalde ng bayan ng Buenavista, Quezon dahil sa hayagang paglapastangan sa kalikasan. Si Mayor umano ang nag-utos na ito ay ipahukay. Aktual na makikita sa footage ang pagbabakho sa nasabing lugar. Ito ang larawan kapag mataas ang tubig o high tide. Kung ating titingnan, payapa ang dagat at walang anumang masamang nangyari sa lugar na ito. Subalit sinadya ng Apat Dapat Productions na puntahan ang lugar na ito sa pagkakataon na mababa ang tubig upang makita ang katotohanang hindi kayang itanggi ni numan. Papalapit pa lang kami sa lugar na ito ay 5 kalalakihan agad ang sumugod sa amin at pinigilan kaming makarating sa lugar at bawal daw kaming kumuha ng larawan at video. Magulat kayo sa katotohanan. Hindi, bawal. Anong bawal dito mag-picture? May batas ba dito na bawal mag-picture ang... Hindi yan patay dyan sa taas. Ang aking tanong ay kailan pa ipinagbawal na kumuha ng picture at video sa dagat. Kahit nakaramdam kami ng kaunting tensyon, baon ang aming tapang at lakas ng loob, ay nagpatuloy pa din kami sa aming paglalakad patungo sa lugar na hinukay. Naitanong ko sa mga kasama namin kung sino ang mga taong iyon at sinabi nila na tauhan daw ito ni Mayor sa kanyang resort. Makikita sa footage na tapat ng resort ni Mayor ang hukay na ito at ang mga haligi ay inihanay sa gitna ng dagat. Ayon sa DENR, bawal na bawal maglagay ng haligi sa gitna ng dagat at lalo't higit ay ang bungkalin ito kung walang for sure lease agreement. Kahit ito ay nasa tapat pa ng resort na pagmamay-ari ng nagpapadevelop, kailangan niya na kumpletuhin ang requirements bago galawin ang lugar. Kung yung private property niya ay gusto niya i-develop into halimbawa resort, siyempre yung harap niya, definitely gagamitin niya yun para doon sa kanilang mga magiging visitors or tourists, di ba? So, pag ganoon, ini-encourage namin yung mga lot owner na malapit sa dagat na mag-apply sila for sure lease agreement. Hindi pa natatapos ang usapin diyan dahil nakakuha ang Apat Dapat Production ng isang dokumentong nagpapakita ng utos ng Ombudsman sa DENR Region 4A upang imbestigahan ang mga illegal na aktibidad sa Barangay Mabutag. Ang petsa, October 19, 2024 pa. Isang malinaw na ebidensya
na kontra sa sinasabi ng alkalde na ang kaso ay na-dismiss na dahil sa kawalan ng basehan. Walang dumating sa akin ng copy kasi po sa ombudsman pa lang ay na-dismiss na. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na diretso ang kaso dahil may endorsement ang ombudsman upang imbestigahan ang pangyayari. At ito ay ipinresenta ng Apat Dapat Productions sa DNR Katanawan. Subalit ang kanilang sagot, wala pa silang natatanggap na utos mula sa region. Paano nangyari yon? Ilang buwan na ang nakakalipas, subalit hindi pa naibababa ng regional office ng DNR ang utos ng ombudsman. Dahil sa mga tanong na ito, nagtungo muli ang Apat Dapat Productions sa DNR 4A upang tiyakin ang status ng kanilang investigasyon ukol sa endorsement ng ombudsman. At dahil sa pangungulit sa katotohanan, isang agarang utos ang ibinaba ng DNR Region 4A sa DNR Katanawan upang maisagawa ang ocular inspection sa nasabing barangay. Nag-inspeksyon ang mga tauhan ng DNR sa nasabing lugar kasama ang Apat Dapat Productions. Ayon kay Mayor, may ECC or Environmental Compliance Certificate siya mula sa EMB upang isagawa ang paghukay na ito sa dagat. Ngunit nang makita namin ang ECC na sinasabi niya, ito hindi nagsasaad ng kahit anong permiso na pinahihintulutan siya na maghukay sa foreshore na nasa tapat ng kanyang resort. Naka-specify sa project description na ang papel ay para sa construction sa development ng kanyang hotel and resort at hindi kasama ang development ng foreshore na nasa tapat ng kanyang pag-aari. Malinaw na ang dokumento na ito ay hindi isang permit, bagkos ito ay planning tool lamang. Kinakailangan pa din niyang i-secure ang mga permit at clearances mula sa iba't ibang ahensya bago magsagawa ng anumang gawain na makakaapekto sa kalikasan katulad ng ginawang paghukay sa lugar na ito. Habang ginagawa ang dokumentaryong ito, ay wala pa ding ipinapadalang kopya ang DNR kung ano nga ba ang naging resulta ng investigasyon, bagaman at nakapagpadala na kami ng request upang malaman namin ang kanilang naging rekomendasyon tungkol sa dalawang pangyayaring ito na nagdulot ng pagkasira ng kalikasan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang kalikasan ay hindi dapat isinasakripisyo para sa mga proyektong walang malinaw na basehan. Ang tanong, ito ba ay simpleng proyekto para sa bayan o isang lantad na pag-abuso sa kalikasan? Ang kasagutan ay hindi dapat nakadepende sa mga politikong may kanya-kanyang pansariling interes, kundi sa mismong batas na dapat pumoprotekta sa ating likas na yaman. Sa kabila ng mga aligasyon, isang bagay ang dapat bantayan ng mamamayan. May mananagot pa sa usaping ito o tulad ng ibang isyo, ito'y malilibing na lamang sa limot. At habang patuloy nating sinusubaybayan ang isyong ito, isang bagay ang malinaw. Hindi titigil ang Apat Dapat Productions sa paghahanap ng katotohanan hanggang may managot sa pagkasira ng kalikasan. Dahil ang bayan ng Buena Vista ay hindi pagmamay-ari ng iilan lamang na nais manatili sa kapangyarihan. Ito ay para sa lahat ng mamamayan na namumuhay dito at dapat makinabang sa ganda at yaman ng kalikasan. Ako po si Jenny Gliponea kasama si Mitch Sidenyo para sa documentary ng Apat Dapat Productions.